Halong chemical eh. Sabay lalagyan mo yan ng sili, sabay nagmamantika, tapos Pork chop lang tinda, focus in one mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderyang maraming paninda. Tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa na ako magnegosyo. Kung nagdinegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki or nalulugi yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung pork chop lang yung tinda kaysa sa karinderya na maraming ulam? Kwento ko lang mga kanegosyo. After ko malugi ng sari-sari store, ang sunod kong negosyo na nalugi is barbecuehan. Sa sari-sari store, hindi ko pa alam yung focus in one. Yung pangalawa kong negosyo na nalugi na barbecuehan, hindi ko pa rin alam yung focus in one. Pag sinabing focus in one, focus lang sa pork chop lang ang tinda mo. Nung nagbarbecuehan ako, may tenga akong tinda, may bulaklak, may balon-balunan, may baga, may isaw, may hotdog pa nga. So, ganun pa rin yung ending. Nalugi pa rin ako. Bakit? May mga customer na halimbawa pag pork barbecue lang yung tinda mong barbecue, maghahanap yan ng tenga, maghahanap ng isaw yan. Pag sinabing isaw lang yung tinda mo, isaw lang, walang tenga, walang pork barbecue, panindigan mo mga kanegosyo. Kahit ano mangyari, isaw pa rin ang tinda mo. Focus lang sa isaw. Ganon talaga ang negosyo mga kanegosyo. Minsan kasi ang baguhang negosyante kapag nalulugi, nag-iisip na yan kung anong idadagdag nila. Pag kumikita naman, ang isang negosyanteng nagninegosyo, nag-iisip naman yan kung anong idadagdag na produkto na pwede pang pagkakitaan. Kasi marami kang pera eh. Kumikita na yung negosyo mo. Ngayon, pag nagdagdag yung kumikitang negosyo mo, nagdagdag ka ng panibagong negosyo or produkto, akala mo lalaki lalo kita mo, mali. Lalong mawawalan ng kita yung kumikita mong negosyo. Dahil ma-out of focus ka mga kanegosyo. Tulad na lang ng ginawa ng negosyong pork chop lang mga kanegosyo. Focus lang sila sa pork chop. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming paninda. Sa karinderya maraming ulam mga kanegosyo, automatic pag niluto yan ngayon, dapat maubos yan o hindi, itatapon yan or kakainin or ipapamigay. Hindi mo naman pwedeng itinda yan kinabukasan yung ulam na niluto mo ngayon. Dahil panis na yan or kahit i-rep mo pa yan, malalaman ng customer mo yan. Masisira ka lang sa customer. Pork chop lang ang tinda araw-araw. Mas advantage pa yan kaysa sa maraming paninda. Bakit? Una, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kapag nakapokus ka lang sa isa. Pangalawa, hindi ka hirap sa inventory mo dahil puro pork chop lang yung inventory mo niyan kaysa sa karinderya na maraming ulam. Pangatlo, yung mga marketing materials mo, halimbawa, mga tarpaulin mo, post mo sa social media, lahat tungkol lang sa pork chop. Walang halong kare-kare, walang halong sinigang. Boss Jepoy, may naghahanap ng sinigang or nilaga. Di ituro mo sa kabilang karinderya mga kanegosyo. Basta sa'yo, pork chop lang ang tinda mo. Minsan ng mga customer pahamak. Tsaka pag nalugi ka, hindi naman yung pera ng customer yung malulugi, pera mo naman. Sayang yung customer kasi baka mawala. Ituro mo sa kabila. Sabihin mo, pork chop lang ho tinda ko dito.
sayang naman, mga kanegosyo, minsan ang mga customer pahamak sa negosyo. Tulad ko na lang, nagsari-sari store ako. Ang dami lagi naghahanap ng wala. Kapag meron naman, hindi naman nang binibili. Ganyan din yun sa pagninegosyo. Akala nyo madali? Panindigan nyo mga kanegosyo, pag sinabing isa lang, isa lang. At kung nagsisimula ka palang magnegosyo, pag nakapokus ka na sa isa, sunod mo, hanapin mo yung community ng mayaman. Pangatlo, applyan niya ng business model. Scale up sa level 2. Business model yan, applyan ng franchising yung negosyo mo. Applyan ng distribution model yan. Manpower, software, licensing. Pero pork chop pa rin mula simula. Kahit ipa-franchise mo yan or ipa-distribute mo yan, pork chop pa rin yung tinda mo. Pero business model na yung nagbago. Hindi ka na kumikita sa pagtitinda per se ng pork chop pag pina-franchise mo siya. Kumikita ka na sa mga franchising fee na magpa-franchise sa'yo ng mga taong magpa-franchise. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kung nagninegosyo ka, kailangan mo nang gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang, sabihin mo pork chop. Heart mo na rin to mga kanegosyo. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.